bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya.
Maupay nga aga, good morning. May na nakita ka barangay 3 minutos na nagkalabay alas 8 haaga. Alright, so good morning. Happy Monday, everyone. Welcome haton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. At ipen pumida ito na iyo kahampang para ito yan ang adlawhan Lunes sa aton taramdan. Good morning, Evie. Siyempre, kaupod natin didi Master Control, Engineer Mark Gagwa. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bonda. Nga diri makukumpleto ito nato na pagkarampang ko na waray syempre nato na partisipasyon nato na mga sister stations sa RP Radyo Pilipinas Sogod adahi Ate Gemma Distrisa maupay nga morning Ate Gemma na bugos nga persa na RP Sogod maupay nga aga RP Calbayog JM good morning. ASM Jean Navilon and staff maupay nga aga Philippine Information Agency. Nila naman Biliran Province Sir Rod Victoria maupay nga aga. Sir Rhea Narinto ito nato na Regional Head na Philippine Information Agency DYDC FM Ate Mikay ba ito na ada. Good morning or Mr. Glody Kayunda maupay nga aga. Panahon na didiya na syudad hito na Borongan yan na palang mga oras in mapasok-pasok na kita kumusta kaya ito na panahon aton mga kaugrupod kapag kaya na. Alright, so dito na pagalanganan pa oras nga 5 minutos na nakalabay alas 8 haaga ngadto kita RP Sogod Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sogod Southern Leyte with Ate Gemma District Ate Gemma maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, maadyong buntag mga ka-RP, Radyo Pilipinas sa tibuok Eastern Visayas. Yes, adlaw karon nga Lunes mga higala o kining injong higalag alagad sa kahanginan Gemma Destriza and in the Master Control at katugbang si Noel Palogod uban sa itong mga OJT gikan sa Southern Leyte State University sila si Genesel Diquet, Mirasol Torion, J.Ann Canyon, Reza May Mayola ug Mark Kenneth Segovia. Og sa support sa tong admin staff, sila si Miss Rose Marimicate, John Amora og Igoy Paul. Og pinagi sa pagpangunan sa tong station manager Dudens Alaras. Apil na ang atong mga frontliners nga nag-contribute sa ilang mga news items this morning. Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit Atuil ug Javic Epes. Atong pagasawan ang mga informasyon para karong buntaga. Good morning di ay sa atong mga kaubanan sa buhat. Miss Pen, thank you so much. Si Rod Victoria o yun man si Miss Mikay sa DYDC o sa DYOG Calbayog. Uy, atong gwapo. Karon pa makakakita ni mo, sir. Good morning. And sa mga nagtanaw sab nato karon atong mga viewers all over the world, good morning kanatong tanan. Okay, sa atong peace and order situation diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, peaceful no? Overall peaceful. Matud pa sa PNP o gani nagfiesta man ang atong pinakasentro atong capital town city diri sa ang dakbayan sa Maasin diri sa Southern Leyte natong December August 15. Oo, Our Lady of Assumption no nagfiesta and ika-58th pod nga anniversary sa pagkamug ng diocese sa Maasin. So ang Diocese of Maasin covered niini ang Pacific and Panaon area sa Southern Leyte ngadto na sa Baybay City sa may Caridad Baybay. So mas dako ang dioceses sa Maasin kaysa atong probinsya sa Southern Leyte. And then
gahapon pod fiesta sa San Roque, Senior San Roque. Apil mi diri, apil ang atong Sibianan, we are part diri sa San Roque, pero mora po to na fiesta, dispiras pa lamang way supply sa tubig. Hangtod nagfiesta way tubig. Affected ta mga higala tungod sa huwaw, no? Huwaw pag duha pag di kaadlaw, wa nay tubig. So kisa may ganahan man miesta niya nang may kaligo. So we're hoping mabalik unta ang supply no sa tubig kining huwaw mapangitaan unta na sa management sa Sogod Water District kay kini sila mga government owned and controlled corporation man ni sila. So again sa atong supply pod sa Sugang Dagitab sa Soleco 24 hours ang atong supply kagahapon sa atong kuryente. Okay, sa atong mga nagunang mga kalambuan para diri sa atong gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. PSA Southern Leyte inflation miubos sa 8.5% sa buwan sa Hulyo. Ang detalye atong masayran pinaagi ni Jeric Epez. Samtang Sogod, champion na usab sa Regional Local Governance sa Eastern Visayas, sud na sa ikapitong higayon. Congratulations Sogod, LGU, ug brief tobacco intervention trainings gipahigayon sa Buntok. Ang detalye ay hatag ni Ruel Bugnos ug ang kahibalo ug kapasidad sa rescue team sa San Juan sa pag-atubang sa emergency gipalig-on. Kini ug uban pa atong masayran sa atong paghatag na sa atong detalye unja sa atong mga report. So mo na atong pasyuda gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogo. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you Ate Gemma Distri sa papriho kita ito na panahon. So keep hydrated everyone. Yan na pala hala pera na didi ito heat index. Feels like 36 na. So didi aton syudad ito na Borongan. Alright, so ngadto naman kita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Uy, first time ko makita Kuya JM Sumino. Mopeng morning Kuya JM, kumusta ito na panahon? Kumusta ito na hulagwayan na Radyo Pilipinas sa Calbayog? Good morning, Eastern Visayas. Alright, good morning Mandida sa Radyo Pilipinas Borongan. Kaya tinuod po, it's also my first time na nakaupod ka didi sa sininga programa. Nababaten ko lang ikaw, Madam, as contributor sa mga news. Madam ka dyan. Ate Pen. Alright, Ate Pen, magandang morning. Morning. Sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan. Sa EU Station Manager Ruth Rivera Abunda. Good morning also sa aton mga kaupo dini, mga sister stations, sa mga igkasi PCO, DYSL Sogod, Gemma Distreza, first time liwat. Also sugad man sa Neo de Station Manager Dindo Alaras, PIA Biliran, Sir Rodrigo Victoria. Sugad man sa naaton Regional Head Rian Arinto. Yan naton nakakaupo didi sa naton partner sa Academe. VSU DYDC FM bye-bye. Good morning. Micaela, right? Yes, Ate Mikay. Opo, Glory Gayunda kasi didian sa GC. Good morning, Madam Micaela. So, tigang didi sa DYOG, Radyo Pilipinas sa Calbayog, sa ngaran sa naman Acting Broadcast Station Manager, Hinaro Navilon. Kaupo naman didi sa Master Control at mga engineers, Raizana Barandino, ani Engineer Joaquin James Macasling. Mga kasanggayan, ako yung makakaupo at JM Sumino. Siningay programa. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong mga tagapanahon na tinuod po nga mapaso. Biskan didi sa Calbayog. Early morning, mapaso na.
Natin temperature 29 degrees Celsius didi sa provincias ng Samar. But since mayada 77% ng humidity at 29 degrees Celsius, it feels like 36 degrees Celsius. Mapaso good. Pareho didi, JM. Yan, medyo may dala mga nagtatarahiti, nagdidrizzle kagabi, pero di rin nadadayon pag uran. Winds are moving 30 mph. May kaupo dan light thunderstorm rain. Di rin man nadadayon pag uran. So expected, according to the weather forecast, may da 55% nga chance of rain and 65% during nighttime. Yan, ginpapahinumduman na natin mga kasangkayan nga mag-rehydrate good, magdara, magbalon tubig, yan pananggasan init, magkalo, umbrella, whatsoever, for you to be protected sa aton mapaso, maalindangan nga panahon. Sa atong pagtaga peace and order, Calbayog is generally peaceful. Aton Calbayog City Police Station, padayon sa police visibility, pinagi sa foot patrol operation. Yan ikakulop na kadto sa Barangay La Paz, Calbayog City, sa police visibility. Pagdaga kuryente, regional manggod ini nga aning GCP may daging papalusad na advisory na may nakita mga alert and Visayas Grid Alert, adi kita sa yellow alert. Amo ka gabi didi sa Calbayog City nag brown out around alas 7. Pero siguro mga 1 hour lang bumalik mong gihapon ang kuryente. Pag taga-tubig, waray man kita karawat nga advisory na magkakamay da water interruption. So, another mga consumers didi sa Calbayog, magpapadayon nga may ada tubig. Announcement, tikang sa Melco 2, especially didi ito ni Hakatbalogan. Para mga magpapatawad kontador, magkakamayada kamo. Free membership education seminar. Good news tungod kay online ni pagbubuhaton. August 18, 2026, Martes nga adlaw buwas, alas 10 han aga. Aniyo seminar nga na ang pag-accept han registration tubtubla 9:45 in the morning para maihap nira ang mga participants. Para han link han seminar, webinar, bisita halan na Facebook page sa Melco 2. Sa Melco 2 nakabutang i-search la iyo Facebook. By the way, diretso kita sa nato na mga balita ang igapapadangat sa balita nga nakalapan diway OG Radyo Pilipinas Calbayog, ada naton mga laray uluhan. PhilFida ginpakusog ang climate smart training para sa mga abaka farmer sa Calbayog. Ng DSWD Northern Samar Government nagkasaragbutay para sa livelihood program sa mga PDL or persons deprived of liberty. 8:17 na natin oras mga kasangkayan. Ang detalye sa niya igpapadangat second half of the program. Good morning. Back to you, madam. Good morning, Eastern Visaya. Damang salamat, JM Sumino. Samtang nga doon naman kita Philippine Information Agency, Biliran Province. Eastern Visaya. Aton karawaton adton siyahan o paunang impormasyon tikang kan Sir Rod Victoria. Mapay nga aga Sir Rod, good morning Eastern Visayas. Eastern Visaya. Yes, sir. Maayong buntag sa atong program host karon nga adlawng Lunes, Agosto 17, Ma'am Pen Pomeda sa Radyo Pilipinas Borongan ug sa atong mga kaubanan niini nga edisyon sa atong kauban gikan sa Radyo Pilipinas Calbayog
Sir JM Sumino sa atong kauban asab sa Radyo Pilipinas Sugod, Ma'am Gemma Destresa, o sa atong kauban sa Akadim sa VSU DYDC FM si Ma'am Micaela Gungora. Maayong buntag sa atong tanan. So pareho gyapon ang panahon diha sa nga inyong gikataho nga init, so mao gyapon diri sa capital town sa probinsya sa Biliran ug gani siguro sa tibok probinsya ni siya nga init gihapon. So giawag nato ang atong mga estudyante, ang atong mga trabahante sa nagkalaing mga sektor nga paniguro gyud tag inom og tubig aron dili ta kuan ani nga kainit karon nga atong nasinati. Pero di po nato masabtan kay unpredictable ang panahon, mukalit lang og uwan inig kahapon-hapon na. So pero sa pagkakaroon padayon paghapon ng init. So maayo gyapon ni siya, favorable ni sa atong mga trabahante kay dili sila malangan sa ilang mga tagsa-tagsa nga matrabahoon. Aparte naman sa atong peace and order, gikataho o base sa mga Facebook posts sa atong mga kapulisan, generally peaceful ang atong probinsya sa Biliran, pero aduna gyapon mga siguro mga apprehensions tungod sa mga pagpatuman sa mga special laws. Sumayo kining indikasyon nga ang atong kapulisan makita nato nga gawa sa visible sila, nagpadayon gyapon sila sa pagpatuman sa pag-implementar sa mga balaod sa Pilipinas. And then sa atong tubig, pareho gyapon, wala gyapon siya yung mga advisories nga dunay mga pagkapaong kay bisan pa man sa kainit sa panahon, wala gyud pagkunhod sa supply sa tubig sa atong mga water concessionaires diri sa lungsod sa Nabal, ilabi na gikan sa Nabal Water District ug iyon man sa mga water districts nga gidumala sa atong mga local government units sa pitupak ang mga lungsod sa probinsya sa Biliran. Aparte naman sa atong kuryente, dili kalikayan nga adunay mga unannounced power interruptions tungod kay adunay mga technical nga mga problema. Katong nakalabay nga si Mana murag sa Bilicos siya sa Biliran Electric Cooperative tungod kay may pagkaputol sa ilang linya dinhi sa lungsod sa Nabal, Dapita. So ang katong mga gipang-announce nga mga schedule nga power interruptions murag wala siya madayon nga NGCP to siya nga mga schedule. So wala siya madayon. So nagpasalamat ang atong mga konsumidor sa kuryente nga wala madayon kay nagplano ra ang uban nga tungod kay Domingo siya nagplano na nga moadto sa mga beach o uban pa nga mga recreational facilities. So siguro bisan wa siya madayon nagpadayon gyapon siguro sila pag ngadto. At tungod kay Domingo man nga adlaw. Abahin naman sa atong telepono, sa pipila na kasi man nga nakalabay adunay na sinati nga mga kuan siya ang supply niya sa atong telcos murag mawaagid siya. It's because siguro kay matud pa sa uban ningsud naman gyud ang PLDT diri sa lungsod sa Nabal. So mao nga murag naanay stiff competition siya. So gipanigkamutan gyapon sa Globe nga makuan siya. Makakompetensya siya sa padayon karon nga pagsaka na sa mga subscribers sa PLDT. So mas good indication ni siya nga duha na ka telco provider ang diya karon sa probinsya sa Biliran, especially sa lungsod sa Nabal. So parte naman sa atong mga balita alang sa second half, mao gani ang uluhan. Governor Espina nagkanayon ang maayong pagdumala og panaghiusa mao hiyawi sa malungtarong kalinaw sa Eastern Visayas. O Canada Fund for Local Initiatives nagpalig-on sa mga lokal nga inisyatibo sa Pilipinas. So atangan nato ang detalye ini nga mga balita alang sa atong second half. Kini si Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat sa Rod Victoria. 22 minutos na nagkalabay alas 8 haaga. Ngadto naman kita aton Akadim partner DYDC FM at Mikaya Gungora. Good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Pen. Good morning. Maupay na aga. Ingon man sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas Borongan o sa mga tigpaminaw nato dihang napita no. Once again, maupay na aga. Maupay na aga gihapon kang Sir JM sa Radyo Pilipinas sa Kalbayog ug sa mga nagpaminaw nato diha.
And of course, good morning, maayong buntag kang Ma'am Gemma Destresa sa Radio Pilipinas. Sugod sa mga nagpaminaw po nato diha sa probinsya sa Southern Leyte. Yun man sa probinsya sa Biliran na pinagi ni Sir Rod Victoria from PIA Biliran. Good morning, maayong buntag. Maayong buntag, Visayas State University. Maayong buntag, Baybay City, Leyte. Ako yung makauban na karong Lunes nga edisyon, Agosto 17 ning atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas dinhining atong sibianan VSU TYDC FM. Alang sa tumapas na impormasyon sa update sa itong panahon mga higala so diri sa VSU. Though nagpakita nga tong haring adlaw apan dili gyud ingon kainit nga nagkilikiting init no, medyo cloudy ang atong panahon nato na sinati karon nga panahon apan grabe ka alimuot gayud no diri sa atong nahimutangan labi na sa mga sud sa mga dormitories no. So mo na ang kinahanglan kita mag-inom og daghang tubig and of course dapat andam ta nga magdala gyud ta permi og kining payong or kalo whenever anata sa gawas kay dili gyud mada ang kainit no, alimuot and very init especially karon nga Monday nga employees are required to wear or encouraged to wear Filipiniana. No, so sa laing bahin mga higala, by the way, congratulations to our 3 new proud Viscan licensed mechanical engineers from VSU Main Campus and VSU Isabel. No, so bago lang gyud nakapasar sa August 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination kon MELE. So ang VSU Isabel recorded a 100% passing rate among its first-time takers. So once again, congratulations sa itong mga bago lang gyud no nga licensed mechanical engineers from VSU. Sa laing bahin, sa atong Baybay City Information Office, wala day pa walay mahinungdanong paibalo no. Sa lain pa sa atong tubig, so far walay disconnection, walay any advisory nga adunay kakulian sa tubig apan adunay disconnection advisory ugma pohon August 18, so adlang Martes sa may Area 5 MH Del Pilar Street, sa may downtown ni mga higala no, Area 5, Quezon, Laurel, sa may Reclamation Area, Boulevard. So sa mga wala pa nakabayad, so you may settle your unpaid bills aron malikayan kining disconnection. Sa kuryente naman, na kitay Power Advisory number 2026-059 line maintenance. Oo, karong adlaw 8:30 AM to 12 noon. Maximum of 2.5 hours kini mga higala ang apektado diha sa may portion of Barangay Daan Lungsod in front entrance of BIST including National Highway mga higala. So para kini sa correction of leaning pole diha sa may Hilongos, Barangay Daan Lungsod, Hilongos. So sa ato namang peace and order sa atong kapulisan bag-o lang gyud no. Kagahapon nagpagawas og Facebook post ang atong kapulisan kining kabahin sa flash alarm. Adunay usa ka tawo nga under police custody nga naka-iskapo no. So napagawas sila ning flash alarm. August 15 pa din mga higala 8:30 AM. So we are waiting kung naduna may bagong update dinhi sa atong PNP Baybay. So far wala pa no sa ilang official Facebook page. So giawhag ang tanang tao nga by the way ang itsura ni ining maong tawo no nga naka-eskapo under police custody ana makita sa Facebook page sa PNP Baybay. Dili mo siya dili na ko madetalye pag-describe no, so medyo gamayon lang siya nga tawo. So public safety reminder, ayaw ninyo i-confront, ayaw ninyo duula or i-apprehend dakpa ang maong escaped person yourself kay delikado na no. So ang maayong buhaton mo tawag gayud sa police no or call 911 or sa atong Baybay CPS hotline 0998-598-6486 if you have any information or makit-an ninyo ni nga tawo or any other relevant information about aning maong naka-eskapo no nga tawo. Okay, so mo ka na mga higala ang post pinaka-latest diri sa atong PNP Baybay apan ang police presence, police visibility in various schools diri sa Dakbayan mas gipalig-on pa gyud no. Oo, to ensure public safety and of course ma-maintain ang peace and order in the community. So ingon man distribution of IEC material, so yes mas gipalig-on pa usab ang kahibalo sa mga katawhan on nagkadaiyang loss
and information nga kikinahanglan no in securing or in ensuring security and sa personal safety usap. So for mga higala mao kana tumapasyo ng impormasyon na gikan diri sa Baybay City Leyte alang sa mga balita nga nakalap tulo ka Viscan malampusong nakapasar sa August 2026 MELE. SDO Baybay City nagpahigay ng value 2026 alang sa mga retiring educators. At ang dugang detalye ini sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so mga salamat Ate Micaela Gongora na DYDC FM. Bueno, nga din naman kita RP Borongan. May nanala kita 2 minutos antes sa 8:30 no para nato na first half. Keep hydrated, 31 degrees Celsius but feels like 38. Nasa ring ito na pag-asa. So balon tubig kung magawas ayaw gud yan na pag linalakat hagawas super kapaso yan nga mga oras sa bugos nga probinsya ito na sinarangan na Samar. Bueno, ilatag tana adto na mga dagko nga mga notisya estihanon. Pari na nga adlawhan na Lunes sa ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Eastern Samar nanguna vaccination coverage Region 8. Hasyahan nga simana na 2026 measles rubella supplemental immunization activity kon MRC. Resolusyon nga nag-autorisar na pag-release and monetary assistance sa giba pa nga mga benepisyo. Resolusyon nga nag-aaruhi na bulig kanda minority leader o 4-piece party list Representative Congressman Libanan. Congressman Gonzales upod na ginparigunan na konseho. Suspect kaso nga frustrated murder arestado Dolores PNP. Samtang 20 tablets nga magpapauswag han digital literacy han mga estudyante kinarawat na Southern Samar National Comprehensive High School tikang iniha World Vision. Amini ka barangay adton mga laray uluhan mga uluhan na dagko nga mga notisya. Kanay mga detalye aton ilalatag dinila second half aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. 32 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. At ipen pumida laghapan iyo kahampang mo nga morning Jennifer Golmatico at Imern sa Portesa Kuya Eddie good morning. Samtang ilatag tana adto na mga detalye na mga dagko nga mga notisya. Unahan hadton RP Sogod, masunod ang Kalbayog, PIA Biliran, DYDC FM maupay nga morning. Ati Gemma Distrisa na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Morning, Eastern Visayas.
Para sa mga nanagunang kalambuan, gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, PSA Southern Leyte inflation miubos sa 8.5% sa buwan sa Hulyo ning tuig 2026. Ano ang report ni Jevic Epes? Radyo Pilipinas report. Yes, no, Jeff, please come in. Miubos sa 8.5% ang inflation rate sa lalawigan sa Southern Leyte ni atong buwan sa Hulyo, gikan sa 8.8% ni atong buwan sa Hunyo 2026. Matod sa report sa Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Gipresentar ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liobado Jr. ang datos ato sa binuwan nga press conference sa Dakbayan sa Masin. Gibutyag ni Liobado nga bisan pa sa pagkudon sa inflation, nagpabilin ang Southern Leyte sa mga probinsya sa rehiyon nga dunay taas ng inflation rate sama sa biliran, Northern Samar o probinsya sa Samar. Sumala sa PSA, ang tulo ka mga grupo nga dunay dakong kontribusyon sa inflation sa lalawigan mao ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels, apin usab ang transport. Sa laing bahin, ang mga nagunang tinubdan sa paghinay sa inflation mao ang food and non-alcoholic beverages, transport o furnishing, household equipment and routine household maintenance. Para sa mga panimalay nga sakop sa bottom 30% income households, gamay usab ang pagkunhod sa inflation ngadto sa 9.4% ni atong Hulyo gikan sa 9.5% ni atong Hunyo. Gitambungan ang naso nga press conference sa mga lokal nga media partners, lakip na ang mga representative gikan sa Department of Trade and Industry kon DTI Southern Leyte o Provincial Agriculture Office sa Southern Leyte. Ang datos sa PSA naghatag og hulagbay sa pagalihok sa presyo sa mga nagunang mga pamaliton o serbisyo sa lalawigan o makatabang sa mga lokal nga stakeholder ug sa gobyerno sa pagmonitor sa kahimtang sa panginawian o paggastos sa mga panimalay. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, ang salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Yan, sa iba pang balita, PhilFida ginpapakusog ang Climate Smart Training para sa mga abaka farmers sa Calbayog City. Ang detalye sa report ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas report. Ginpapakusog sa Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFida Region 8, ang kinadman o kapasidad sa mga abaka farmer, pinaagi sa Climate Smart Field School on Abaka Production sa Calbayog City. Sa ikapitong sesyon, gintutdo ang tama nga disakering ug abaka math management, diversified farming, abaka-based agroforestry ug climate-smart agricultural practices. Ginsundan ini sa aktual nga field practicum ng farm planning workshop samtang gintukid naman ang mga estratehiya sa climate change mitigation ug adaptation para sa mas sustainable nga panginabuhian. Ginpresentar liwat sa mga partisipante ang era agro-ecosystem analysis ug nakakaruwat technical nga feedback para mapahusay ang era farm decision making. Pinaagi sa hands-on training, katuyuanan sa programa nga makaestablisa sa mas produktibo, diversified, sustainable ug climate resilient nga mga abaka farm. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Si Rod? Para naman diri sa probinsya sa Biliran, Governor Espina nagkanayon nga ang maayong pagdumala o panagiusa mo iyawi sa malungtarong kalinaw sa Eastern Visayas. Ug karon aniya ang tao ani nga balita. Good morning, Eastern Visayas. Gipasabot ni Biliran Governor Rogelio G. Espina nga dili lamang seguridad ug mga operasyon batok sa armadong rebellion ang gikinahanglan aron makabot ang malungtarong kalinaw sa Eastern Visayas. Gipadayag ni Espina ang maong panawagan atol sa second quarter meeting sa Joint Regional Task Force 8 to End Local Communist Armed Conflict or GRTF8 LCAP nga gipahigayon atong Agosto 10 sa Civic Center sa Provincial Capital sa Naval, Biliran. Matod pa sa gobernador, importante ang panagiusa sa mga leader sa rehiyon
mga ahensya sa gobyerno ug uban pang stakeholders aron mapalig-on ang kalinaw, seguridad ug kalambuan sa Eastern Visayas. Sumala pa kaniya ang tinuod nga seguridad dili makabot pinaagi lamang sa armas, kundi pinaagi usab sa pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa matag komunidad. Ilabi na sa mga sektor nga labing naginahanglan og tabang. Gihatagan usab og importansya ni Espina nga ang maayong pagdumala, matinud-anong serbisyo publiko, paspas nga kalambuan ug pagpanalipod sa matag lungsuranon mao ang mga importanteng pundasyon sa malungtarong kalinaw. Gikalipay usab sa gobernador ang pag-abot ni Education Secretary Juan Edgardo Sani M. Angara uban sa mga opisyal sa gobyerno, mga pangulo sa ahensya ug regional partners kami tambong sa Maong Tigom. Nanawagan si Espina sa tanang ahensya ug stakeholders nga palig-unon pang kooperasyon ug himuong mas determinado ang mga lakang alang sa ka malinawon, mauswagon ug lig-on nga Eastern Visayas. Matud pa niya ang panagiusa ug mas maayong pagserbisyo sa katawan, kinahanglan mag-uban aron ang kalinaw mahimong malungtaron. Mga salamat sa Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Ang balita, tulo ka Viscan malampusong nakapasar sa August 2026 MELE. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Tulo ka graduate sa Visayas State University kung VSU Main Campus ug VSU Isabel ang malampusong nakapasar sa August 2026 sa Mechanical Engineers Licensure Examination kung MELE nga naghatag og bagong kalampusan alang sa universidad. Gidaig sa VSU ang mga bagong licensed mechanical engineers tungod sa ilang paningkamot, dedikasyon ug determinasyon sa pagpangandam alang sa maong licensure examination. Sa maong batch, naka-record ang VSU Isabel og 100% passing rate alang sa mga first-time takers niini. Nagpakita kini sa ilang maayong pagpangandam ug pasalig sa pag-abot sa professional nga mga pangandoy. Ang resulta nagpakita usab sa padayon nga paningkamot sa mga estudyante, faculty ug institusyon sa pag-andam sa mga aspiring engineers alang sa licensure ug professional nga pag-alagad. Ang tulo ka bagong licensed mechanical engineers na himong kabahin sa mga proud Viscan nga nagdala sa ngalan sa VSU sa natad sa mechanical engineering. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras sa 40 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga, hasyahan nga notisyahan RP Borongan, Eastern Samar nanguna ha vaccination coverage sa Region 8, hasyahan nga simana han 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kun MRCA. Ada naton na report. Radyo Pilipinas report. Nangunan Eastern Samar ha vaccination coverage ha bugos nga Eastern Visayas hasyahan nga simana han 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA nga Vitamin A Supplementation Campaign. Base ha datos, 14,643 nga kabataan o 32.93% base ha projected population ngan 45.14% base ha actual population ana bakunahan na han Measles Rubella vaccine nga nataganhin Vitamin A supplement habugos nga probinsya. Nangunan Rural Health Unit o RHU han hipapa the vaccination coverage habugos nga probinsya nga Region 8 katapos maabot ang 61.79% han ira target population. Sumalakan Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator han PHO Eastern Samar, magpapadayon ang 2026 MRCA campaign tubtub ha katapusan han Agosto nga target ang mga kabataan nga edad 6 tubtub 59 kabulan o diri pa 5 katuigan edad. Katuyuanan ng kampanyan nga dugangan ang proteksyon ng kabataan kontra tigplas nga rubella, ngan malikyan ang pagkasakit, pagkakaospital, kamatayon ngan pagkabuta. Pulong pa ni Rodriguez, libre ang nga tanan nga bakuna nga ginahatag, ha ilarum han MRCA campaign, ha National Immunization Program han Department of Health, ngan iniintalwas ngan epektibo, ngan sobra 50 katuig na nga gingagamit, han iba-iba nga nasod habugos nga kalibutan. Ginauhag ang mga kag-anak nga diri pa napapabakunahan ang ira mga anak nga kumadto ha pinakahirani nga health center o makigsumpayan ha barangay health workers, BNS,
o barangay officials para an updated schedule han pagbabakuna. Ipabakuna ta an aton mga anak para hausa nga ligtas tigdas ngan mas mahimsog nga Eastern Samar dugang pa ni Rodriguez. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, lungsod sa Sogod o LGU Sogod, champion sa Regional Local Governance sa Eastern Visayas, sud na sa ikapitong higayon. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Isidlak na usab ang ngalan sa Sogod. Humaniini na angkon isip 2026 Regional Local Governance Champion sa Eastern Visayas nga nagtimaan sa ikapito kahigayon nga nakabot ang maong prestihiyosong pag-ila. Ang maong kalampusan usa sa dakong garbo alang sa lokal nga pagamhanan ug sa tibok komunidad sa Sogod nga padadyong nagpakita sa ilang dedikasyon ug maadyong pagdumala ug efisyenteng pagserbisyo sa publiko. Ang pag-ila kabahin sa Seal of Good Local Governance kun SGLG, usa ka pa sidungog nga nag-awhag sa mga lokal nga pagamhanan nga ipadadyon ang maadyong pagdumala, transparency, accountability ug kalidad nga serbisyo alang sa katawhan. Congratulations, Sogod! Usa na usab kini kadakong kadaugan nga angay ikapasigarbo sa tibuok komunidad. Balita gikan sa LGU Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 44 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Sa iba pang balita, DSWD Northern Samar Government nagkasaragbutay para sa livelihood program sa mga PDL. Ana detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Nagkasarabutay ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 8 ng gobyerno probinsyal sa Northern Samar para pahalawigon ang livelihood opportunities para sa mga persons deprived of liberty sa Northern Samar Provincial Jail. Pinaagisan pagperma Memorandum of Agreement igpapatuman sa mga rehabilitation facility and sustainable livelihood program nga maghatag sa mga PDL sa oportunidad nga mahibaro san skills ug makaandam para sa panginabuhian kahuman san era pagkakakulong. Kasugbong sini nga programa an assistance to individuals in crisis situations nga nakatutok naman sa dagmit nga bulig sa mga individual ug pamilya nga nagaagi sa krisis. May mga livelihood activity na luwat nga ginbubuhat sa rehab facility, lakip and bread and pastry making, egg layering ug vegetable farming sa alarom san SLP. Katuyuanan sa programa nga mapahalawig ang nasabi nga mga oportunidad ug mahimo nga sustainable nga panginabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat Charmaine Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing balita gikan sa PIA Biliran, Canada Fund for Local Initiatives nagpalig-on sa mga lokal nga inisyatiba sa Pilipinas. Ug karon ani radyo nini nga balita. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayon ang Embassy of Canada sa Pilipinas sa pagpalig-on sa mga lokal nga organisasyon pinaagi sa Canada Fund for Local Initiatives o CFLI, usa ka competitive small grants program nga naghatag og direktang pinansyal nga suporta alang sa mga proyekto nga adunay positibong epekto sa mga komunidad. Sumala sa Embassy of Canada, 7 ka organisasyon gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas ang makadawat og suporta pinaagi sa CFLI karong tuiga. Lakip niini ang Angat Buhay o Angat Pilipinas Incorporated alang sa proyekto nga nagtutok sa pagpalambo sa kabatanunan isip mga leader sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Usa sa mga benepisyaryo maong proyekto nga Angat Kalikasan Youth Environment Leadership Bootcamp nga nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga batanon sa Kawayan, Biliran. Ingon man sa ubang lugar aron mahimong mga tigpasiugda sa environmental governance, climate resilience o community-based action.
Sa Kawayan, makigtambayayong ang angat buhay ug ang Municipal Government of Kawayan alang sa angat kalikasan sa Kawayan. Young Leaders Assembly for Environmental Governance. Katuan kabatanon nga nag-edad og 18 hangtod 30 anyos ang gilauman nga moapil sa mong kalihukan karong Setyembre aron makatunan og mabinilianay og maideya og mahimo og mga lakang batok sa mga hagit sa kinayahan sa ilang komunidad. Apan labaw pa sa environmental programs, ang CFLI sa Embassy of Canada naghatag og suporta sa mga inisyatiba nga may kalabutan sa inclusive governance, empowerment sa kababayan ug mga batang babaye, pagpalig-on sa demokrasya, pagpanalipod sa kinayahan, pagpauswag sa tawhanong katungod ug pagpalig-on sa rule of law. Pinaagi sa among pondo gihatagan og oportunidad ang mga lokal nga organisasyon nga manguna sa mga proyekto nga direktang nagtubag sa panginahanglan sa ilang mga komunidad. Sa kaso sa Kawayan, gilauman ang suporta sa Canada Fund for Local Initiatives makatabang sa pagpalambo sa sunod nga henerasyon sa mga batanong leader nga adunay kahibalo og kadasig sa pagpanalipod sa kinayahan o pagpalig-on sa komunidad. Na mga salamat sa Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, SDO Baybay City nagpahigayon og Value 2026 alang sa mga retiring educators. Ano ang detalles report ni Ray Bael, student intern. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon ng School Division Office con SDO sa Baybay City sa Value 2026, valuing and assisting the life and uplifting of retiring educators. Niadtong Agosto 15, 2026, isip pasidungog sa mga retiring educators tungod sa ilang mga katuigan sa matinod-anong serbisyo sa edukasyon. Sa morning session, miambit si Ma'am Maria Crisel Q. Inucando, Chapter President sa GSIS Maasin City, og mga importanteng impormasyon og pahinumdom alang sa mga hapsay nga pagpangandam sa mga partisipante sa ilang pagretiro. Gipasiog daw sa kalihukan ng mga kontribusyon o dedikasyon sa mga retiring educators sa ilang taas nga pag-alagad sa edukasyon o serbisyong publiko. Pinaagi sa Value 2026, gihatagan og higayon ang mga retiring educators nga makadawat og dugang mga impormasyon og suporta samtang ilang giandam ang ilang kaugalingon alang sa mga bag-ong yugto sa kinabuhi human sa taas nga katuigan sa pag-alagad sa natad sa edukasyon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. May dapakita 10 sa minutos pa og sa mag-alas sa 9 haaga, resolusyon nga nag-autorisar na pag-release na monetary assistance ug iba pa nga mga benepisyo, resolusyon nga nagaruhin bulig kanda minority leader og 4Ps Representative Libanan og Kong Gonzales upod han ginparigunan han konseho. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ibing nga regular session ng gindubaran sanggunan panglungsodan syudadan Borongan nga pinangunahan ni SB member Maria Rosendasa nga gimbuhat SB sessional la syudadan Biyernes Agosto 14. Abudan gintagadan konseho aton pagparigon ng resolusyon nga nag-uutorisaran pag-release ng monetary assistance nga nan iba pa nga mga benepisyo nga dang kwalipikado nga mga benepisyaryo alaruman magkaiba-iba nga social welfare educational assistance programs sa LG Borongan nga sakupan mga bulan han Enero ug Pebrero 2026 durantan iging papatuman ang enacted fiscal year 2026 annual budget kundi ini nga legislative measure in magsisiguro nga tuning tutungdan nga mga benepisyaryo makakakarawat ang kangayan nga ayuda pinansyal hapag rekognisaran ka importante na sabi nga mga programa nga nakakabulig nga edukasyon, medikal nga ng pagsusteneran iba pa nga matag-adlaw nga mga panginginahanglan. Iging pasaliwatan mga magbaralaod ang resolusyon na nag-aurin bulig kan minority leader 4Ps Party List Representative Congressman Marcelino Libanan nga mapunduhan ng konstruksyon ng San Mateo Bridge sa Barangay San Mateo, Syudadan Borongan na kantidad nga 160 milyones de pesos. Nga naging pasaliwatin sa pang-resolusyon na nagre-request in bulig ni Eastern Samar-Lone District Representative Congressman Christopher Shen Gonzales nga mapunduhan ng konstruksyon ng San Mateo Bridge sa Barangay San Mateo, Syudadan Borongan a kantidad nga 160 milyones de pesos. Gimparig ng liwatan konseho ang appointment ni Mr. Neil Alejandro Pinaro como City Government Department Head 1 City Tourism Officer.
Ginaprobaran liwat ang resolusyon na nag-ootorisar ang lokal nga pamunuan agin na representaran ni Mayor sa Avon Dayan Agda nga simula ding kasabutan a Philippine Eagle Foundation agin na representaran ni PEF Executive Director Joseph Salvador ug Eastern Samar State University agin na representaran ni ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Ini ginproponer ang kasabutan in mag-establish sa framework o aludaydayan and partnership and Philippine Eagle and biodiversity conservation haging katarangduan nga priority site sa syudad ng Borongan kung kaparte Summer Island Biodiversity Landscape kundi upod pirang aktibidades aton Biodiversity Assessment, Philippine Eagle Habitat and Threat Assessment, Habitat Characterization, Species Documentation, Conservation Planning, Community Engagement, Community Education and Public Awareness igbabasit aprobado nga work plans, permits ug available nga resources. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ug atong balikan ang mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Brief Tobacco Intervention Training gipahigayon sa Buntok. Ani report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Ruel. Gipangunahan sa Bontoc Primary Care Facility ang pagpahigayon sa usa ka brief tobacco intervention training alang sa napulo ka mga last miler school sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte sa miaging semana. Kining isip kabahin sa pagpaligon sa inisyatibo nga Healthy Learning Institution kon HLI. Gipanguluhan ang maong pagbansay ni Francis Puray, usa ka nurse gikan sa Schools Division of Southern Leyte, diin iyang gipaambit ang iyang kahanas og kahibalo kabahin sa epektibo nga mga pamaagi sa pagpakgang o pagpugong sa pagpanigarilyo ngadto sa mga magtutudlo og sa mga kawani sa tunghaan. Dako usab ang gipadayag nga pasalamat sa mga nag-organisa sa tanang nga mga magtutudlo og mga staff nga mitambong tungod sa ilang aktibong partisipasyon ug suporta aron nga makabugnag usa ka luwas, himsog ug smoke-free nga palibot alang sa mga estudyante. Pinaagi sa mga pagtambayayong nagpabili ng hiniusang tumong nga makatukod ug maayong tunghaan alang sa mas himsog nga kalambuan sa kabatanunan. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yes, ang salamat Ruel Bugnos Jr. sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 55 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Alright, siguro mauna na ako pagpa-temporaryo ng mga mananamilit. Amo adto namon report nga nakalap didi sa Bugos sa Pwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa namon acting broadcast station manager Inaro Navilon, nakaupo namon didi sa Master Control Engineer Raizano Barandino and Engineer Joaquin James Macasling. News contributor Charmaine Perito Balvez. Mga kasangkayan, ako niyo nakaupo de JM Sumino. Sininya Lunes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning everyone. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan usab sa Philippine Information Agency, temporaryo nga manamilit kining inyong kauban ning Lunes nga edisyon si Rodrigo Victoria. Sa ngalan usab sa atong regional head si Sir Rian Arinto, sa atong assistant regional head ni Lupido og sa atong mga Provincial Information Center Coordinator sa unom ka probinsya sa Eastern Visayas, sa atong mga kaubanan sa regional office o provincial offices. Kini si Rodrigo Victoria magnamilit og nag-ingon nga maayong buntag sa atong tanan. God bless us all. Mga salamat Sir Rod Victoria. Miss Mikay. Yes, Ma'am Pen. Oo, din hinausap natapos ang among partisipasyon. Temporaryo na kaming manamilit. Sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug dahang salamat sa atong news contributors, Glody Cayunda and Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas.
Good morning, Eastern Visayas. Samtang may napakita mga nabibilin nga balita, suspect ha kaso nga frustrated murder, arestado ha na Dolores sa PNP. Adi ato na pamatian ang report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Naarestuhan mga personnel han Dolores Municipal Police Station inasang nga suspect nga wanted hakaso nga frustrated murder. Didaging buhat nga manhunt operation ha Barangay 1 Dolores Eastern Samar hato naklabay nga simana. Ang operasyon ay malang puson nga gimbuhat ha panguna ni Police Major Yumorfo Batlangaw. Acting Chief of Police na nasabing estasyon ipinaagan suporta gikan han kaugup anti-criminality campaign. Naarestuhan suspect gimbuhat nga hot pursuit operation dinhian ging kilala nga Elias Rod usa nga laborer nga resident han Barangay 1 Dolores. Na-recover ha suspect kinusa nga bladed weapon. Ana suspect ang ginsumatan yung mga katungod ha pinulungan niya inintindihan. Ngandayon gintubian ha Dolores Municipal Police Station para kaangayan nga aksyon nga dokumentasyon. Gintagan doon ni Batlangaw og iya ginsiguro ha mga residente ngan kapulisanin padayon nga pagkukusgon iton law enforcement operations. Samtang ginobserba iton due process nga nirerespeto iton mga katungod han kada individual. Ang pag-areston gintatagan doon iton padayon ang padingkamot iton PNP hapag dakupan mga wanted persons ngan sugad man na pagpabilin han kamurayawan ngan seguridad han komunidad. Impormasyon na hikay pinaagihan ng PNP Dolores. Para habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Dayan, samtang ha oras nga 2 minutos pa ug sa magalas 9 katapusan nga notisya, tablets nga magpapauswag han digital literacy han mga estudyante, kinarawat han Southern Samar National Comprehensive High School, tikang ha World Vision. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Digital learning hatod mga estudyante sa Southern Samar National Comprehensive High School kon SSNCHS hanata den Schools Division Office kon SDOB Eastern Samar nga nahimumutang habungtuhan balanghiga. Ining katapos ang gindumara nga turnover ceremony han 20 ka units and tablet na daton Agosto 12 han no ICT Computer Laboratory han nasabi nga eskwelahan. Sumalakan Mr. Abner Aclao, Information Officer han SDOB Eastern Samar nga pinamumunuan ni Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. at mga gamit intika nga suporta ng donasyon ng World Vision Japan ng Fujitsu Japan pinaagi haton World Vision Philippines. Ini nga inisyatibo ay pagpadayon haton nauna na nga bulig ng programa ng World Vision ha SSNCHS nga nagtutuyo maparigon ang kalidad ng edukasyon nga suporta panginahanglan ng mga kabataan ha ira pag-aram. Gintagan hindi ni Aclao ang importansya ng donasyon ng mga estudyante ng Department of Education. Pulong niya pinaagyaton padayon nga pakigsumpayan ha World Vision at ton mga estudyante nagkakamayadan ng direkta nga akses sa technology assisted instruction. Mas magiging masayo na haira aton pag-akses sa mga digital instructional materials, pag-research sa ton mga leksyon ngan pagpalambot ton ira digital literacy naging kikinahanglan niya na nga kinabago nga panahon. Samtang unub na nga nasuporta aton World Vision ha panuyohan DepEd ha pagpatuman hin digital transformation ha mga pampubliko nga eskwelahan. Pinagyaton marigon nga pakigsumpayan ng mga organisasyon sugad ng World Vision na ibanan ang digital divide ulat ang ha akses sa moderno nga teknolohiya han mga estudyante ha probinsya. Ang opisyal nga pag-turnover ingin pangunahan ni Ms. Lijim Akipo, ang project manager han World Vision Philippines. Ginatenderan gihapon ini ni Mr. Tito Dadulia, ang school principal, Mr. Renante Salazar, head teacher 3, ng Mr. Raymond Diñado, ICT coordinator. Naging saksi gihapon han mahinungdanon nga aktibidad adton mga opisyal han Supreme Secondary Learner Government kon SSLG nga daton mga napili nga benepisyaryo nga estudyante nga kinarawat ngan magamit nasabi nga mga gadget. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Daisy Bilizar, Ate Gemma. Eastern Visayas. Yes, sawa na tayo oras, nakalapas na tag 1 minute, no? And 33 seconds. So, sa ngalan na lang sa Tibok Fersa sa Radyo Pilipinas Sogod, sa atong station manager Duden Zalaras, atong katugbang sa Master Control, si Noel Palugod, uban sa itong mga OJT, sila si Genesel Diket, Merasol Torion, J. Ann Canyon, Rezami Mayola, ug Mark Kenneth Segovia, sa itong mga frontliners, Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil, ug Chevik Epes, sa itong admin, Miss Rosemary Mikate, John Amora, ug ingon man si Igoy Paul,
Kini si Gemma Distriza sa itong palauban din sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so da mga salamat Ati Gemma Destrisa ug din hinaton tiklopon antilon para hanaton Monday edition hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Ang aran ni Ati Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter, papad naton di Master Control Engineer Mark Gagwa. Pinagyan naton mga news contributors Daisy Dayan Ati Sok, inihati Pan Pumida. Thank you Ati Gemma, JM Sumino, Sir Rod Victoria, Ati Mikaela Gongora. Utro nga haw buwas iniimbitar para nato naman Tuesday edition di nila ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa